sa panig namin sa mababang kapulungan, nagtangka kami sa maraming pagkakataon na maglatag ng mga panukalang batas Opo. para sana kahit papaano ay may latag natin ang mga batas na maaaring makatulong pag sumasapit ang mga kanyang klaseng kalamidad. Opo. Kaya lang, nakalulungkot sabihin din, maaaring sabihin nila baka mamaya namumuliti ka tayo. Pero totoo ang nangyari din. Kami, kung ang pag-uusapan ay ang pagdating ng mga kalamidad, mga Opo. bagyo, malalakas na hampas ng hangin sa atin. Pinanukala natin yung Department of Disaster Resilience din. Totoo. At alam mo naman yan ay matagal nang pinagdebatihan din sa mababang kapulungan. At sa malawon at madali, ito naman ay naipundar namin. Ibig sabihin, natapos hanggang third reading. Kung hindi ako nagkakamali, September 2020 pa ito, Jen. Okay. Ang nangyari, ang nangyari, pagdating naman sa kabilang chamber, ayan, ang kasaysayan naman, ayokong manira ng kapwa ko mambabatas. Ngunit kung titingnan mo yung naging kasaysayan sa Senado, ito'y nadinig lang ng 2 beses. Ang ibig sabihin, ganun ho. dininig lang. Wala namang, hindi naman nagkaroon ng kaukulang report. Hindi naman reported out sa kanilang plenaryo. Ibig sabihin, hindi man lang tumama ng second reading. Opo. Kung susumahin sana, dahil nga sa paghahanda sana, ang gusto natin magkaroon ng long-term preparation, long-term resiliency plan ng ating pamahalaan. Sabi nga natin, hindi natin maiiwasan na tayo'y binabayo na lang ng maraming bagyo sa bawat taon. Palagi nating sinasabi din sa palatuntunan ito, halos 20 bagyo ang dumaraan sa atin. At ito ay isang katotohanan. 6 hanggang 7 yan ay talagang malalakas. Ngayon, hindi ba natin paghahandaan yan? Kailangan bang magkibit-balikat na lang tayo? Ngayon, kahit anong gawin namin dito sa mababang kapulungan, talagang nahangga lamang sa third and final reading. Pagdating sa taas, wala namang umaabot at madali ang sana nilang ginagawan ng aksyon para mapirman sana, maging batas at tuluyang makapaglatag na ng mararaming mekanismo at mga pamamaraan sang-ayon na rin sa nilalahad ng batas kung paano natin mapaghahandaan o mamitigate man lamang yung epekto. Nakita mo naman ang epekto dyan. Malulungkot ka na lang, maluluha ka na lang. Pangkaraniwan, wala kang masyadong magagawa kundi magabot ka ng konting tulong na kakayanin mo. Pero hanggang doon lang. Kaya naman nating imitigate yan. Ibig sabihin ay mabawasan siguro ang epekto niyan. Kung ganap na nakahanda tayo at ang mga batas sana na ilalatag natin, yun ang gawin nating priorities. Opo. Ako, alam niyo po, pero hindi ganun ang nangyari dyan. Opo. Alam niyo po, Kong, noong nakaraang linggo, nakapanayam namin si Senador Francis Tolentino at hindi po may tatanggi, may bahid ng kalungkutan ang kanyang tinig, Kong, sapagkat tayo tanong din namin sa kanya, isa sa mga nagsusulong, nito pong Department of Disaster Resilience. Sabi niya, Jen, ang problema ko, lahat na nang ata nasa kuna nung siya naging Pangulong Duterte ang nakaupo, lahat natin nasa lumuha niya, na talaga namang, kumbaga siya isa sa mga naging pangunahing abala. At kung hindi nga raw niya siya naging senador, baka siya naman ang nautusan ng Pangulo ng mga siwa, may kinalaman dito sa Bagyong Odette. Ang labis ng kalungkutan, Kong, matatapos po ang 3 taon sa kanyang termino, itong batas na ito parang hindi nga po umusad sa Senado, Kong. Hindi nga umusad yan. Nagsimula yan. Maaring tingnan din nila yung mga records. Pero yan, simulan ng National Defense Committee, kasama yung Civil Service Committee at saka yung Government Reorganization and Professional Regulation Committee. Joint committees yan dyan. Pero sa tala ko, sa aking pagre-research, 2 beses lang narinig yan. O dinig ng kanilang mga committee.
At hanggang doon lamang, parang lip service kung pag-uusapan, hindi ba importante sa kanila ito? Oho. Ako, naawa rin ako kay Senator Tolentino. Alam ko yung pagsisikap niya, ngunit nag-iisa lamang siya ron. Totoo po, Kong. Sapagkat ang proseso dyan ay talaga namang matindi. Kinakailangan pagdebatihan yan at kailangan makakuha ka ng majority riyan para pagpasyahan na ito'y ipasa na sa plenaryo at mula roon ay isa ang tatayo para depensahan yan hanggang sa ito'y mabasa sa pangatlong pagkakataon. Doon pa lamang magkukonek ang dalawang batas na yan na nanggaling sa baba at kinuha sa taas. Pagkatapos kung halimbawa meron pang hindi pagkakaunawaan sa mga ibang provisions niyan, mapipilitang tumawag ng isang BICAM para lamang linawin o i-reconcile yung mga conflicting provisions kung meron man. Opo. Pagkatapos noon ay pwede ng isa lang at maging enrolled bill ang tawag dyan para pirmahan ng Pangulo. Kaya Akala ko na itong mga ganitong klaseng panukalang batas ang inuuna dapat. Totoo po. Kaya nga po, Kong, meron pang isang panukala dyan na naalala ko ito yung pag-create ng mga evacuation centers. Ayan, opo, isa pa po yan. Oho. Ito na final and third reading na rin namin. Hindi ko rin maintindihan kung anong kalagayan doon sa taas. Bakit hindi naman gumalaw sa taas? Sa mga tweet, kahit anong gawin namin na pagmamalasakit dito sa baba, House of Representatives, kung wala namang magtatangka doon at seryosohin ang ginagawa namin sapagkat kailangan nga nating mailatag ang batas na kakailanganing mapaghandaan ang lahat ng mga kalamidad. Opo. Talagang sasalanta sa ating bansa. Kung kami-kami lang naman dito, doon naman sa kabila, wala namang katapat na seryosohang paggawa nito. Oo. Gano'n na nangyayari. Hanggang sa ito ay i-refile na naman siguro sa susunod na Kongreso. Hindi na pwede balik na lang itong mga ganito dyan. Kaya ito'y sinasabi kong mga ilang frustration. Maalala ko pa, hindi ako nagkakamali, meron kaming bill na, alala mo yung Marawi Seeds, ano? Opo, oho. Pinanukala namin na sana ay magkaroon ng kaukulang compensation pagbabayad sa mga nasirang mga building, mga private houses, mga commercial buildings, dahil nga sa nangyaring paggigera sa Marawi. Ito ay na final and third reading din. Opo. Sa amin. Pero siguro hindi naman na siguro tinitingnan ito na mga mabubuti at priority bill sa kabila. Wala rin nangyari. Oho. Kaya tuloy nga po, Kong, ako hindi na nga napigil ni Senador Francis Tolentino. Sabi niya, hinihintay ko na lamang na makasama ko sa Senado si Kong Dante para may makatulong man lang ako at makipagdebate dun sa mga tumututol. Maganda-gandaan niya sana kung may makakasama ako. Kagaya niyo nga po, Kong. Yun na lang po nasabi ni Senador Tolentino. Naalala ko kasi nung debatihin, nakita ko yun. Nakikinig din ako doon sa pagdinig nila doon sa Department Disaster Resilience. Opo. Ang palaging ikinakatwiran, magastos kaya yan at maraming duplication yan. Maduplicate lang ang ginagawa ng maraming ahensya. Talagang ang nangyayari ngayon, duplication kasi yan. Meron tayong NDRRMC, meron tayong mga regional na mga counterpart yan. Meron din provincial, meron din municipal. Pagkatapos yung sinasabi nating Office of the Civil Defense, meron social welfare at iba't iba pang mga ahensya. Ngunit hindi nagkakaroon ng isang mabuting coordination kung pag-uusapan ay ang paghahanda at pagtulong. Alam mo, ang bagyo kasi paparating pa lang, dapat nakahanda ka na . Totoo po. Pagkatapos yung habang ito'y pumapalo na, ay kinakailangan nandun ka pa rin. Pagkatapos nung matapos na yan, ano yung extent ng damage? Alam mo dapat lahat ito . Ang problema, kung wala nga tayong departamento at ang lahat ng mga hensay hindi naman coordinated ang kanilang mga ginagawa, kaya palaging ganyan ang epekto ng bagyo sa atin. Mamumulat ka na lang, gigising ka na lang isang umaga, ganun pala katindi ang pangyayari. Ganun pala katindi ang damage. Ngayon,
magkakagulo ngayon tayo kung paano natin tutulungan sila. Palagi na lang ganito yung parang vicious cycle na lang ito, Jen. Opo. Nako, Kong, hindi ba pwedeng, alam nyo, yaman din lamang uso ang survey ngayon, ano? Hindi ba pwedeng isama sa tanong ng mga nagsasurvey, sa 24 na senador, sila kaya ay nakatugon doon sa kanilang mga trabaho at akma kaya itong mga senador sa kanilang trabaho, Kong? Dapat siguro, yun ang malaman natin, di ba, sa mga survey na ginagawa. Jerry, ka-qualify ko yun. Hindi naman lahat ng mga senador, Jen. Sinasabi ko, siguro sabihin mo, yung pabalik-balik na lang doon. Yung nakabalik ilang beses. Kasi may mga bago naman dyan na gumagawa talaga ng mabuti. Katulad ng binabanggit mo, yung kaibigan ko, si Senator Francis Tolentino. Yan, opo, totoo yan. Opo. Hindi kasali sa mga sinisisi ko dyan. Opo. Siguro, kung magsasurvey ka, paano yung tanong mo kanina? Gusto ko sanang malaman sa kanila, isama sa survey, kung yung mga senador na naihalal ngayon ay akma ba talaga doon sa kanilang trabaho bilang senador, Kong? Mga senador na pabalik-balik yun na sabihin mo. Opo. Oo. Eh kasi... paano sasabihin ngayon? Teka, idagdag ko lang ng konti kasi, Kong, alam mo, yung punto ba na kasi ang pagiging senador, sapagkat ito yung nagiging national, aywan ko lang po, Kong, ang nangyayari kasi, nagiging popularity contest ba, na yung katangian bilang isang mambabatas sa mataas na kapulungan, hindi na po yun ang tinitignan ng taong bayan, Kong. Hindi yung katangian ng pagiging senador na gumagawa ng batas ang hinahanap ng mga botante ngayon, Kong. Paano kasi hindi naman sila nag-uulat kung ano yung nagawa nila Yun ang isa pa yun. Nag-uulat sila para malaman natin kung yung nagawa nila ay sapat. Kaya ang mga tao, akala nila, dekorasyon lamang sila doon. Oo. Hindi naman nasusukat kung ano ang ginawa nila. Kaya kapag hindi mo tinanong, halimbawa, yung tanong mo kanina, opo. Sa tingin mo ba'y karapat-dapat pa yung pabalik-balik? Paano ba tinanong kanina? Yung kung karapat-dapat pa ba, doon sa kanilang trabaho bilang mga senador, yung mga pabalik-balik na nga po dyan, nakailang balik na sa Senado, Kong. Yun na nga, dapat gano'n. Kasi tingnan mo na lang, tayo ay nagsisintir dito sa sinasabi natin, kami halos lahat ng mga magagandang batas sa paghahanda ng kalamidad, sinulong na namin. Pero hanggang doon lamang kami, doon sa third and final reading, at kailangan i-transmit namin sa kanila yung mga piyesa na aming ginawa. Hindi naman makukumpleto ang batas din kung kami lang. Opo. Dalawa kasi ang kapulungan ng Kongreso din. Isa yung tinatawag na mababang kapulungan at isang tinatawag na mataas na kapulungan. Hindi ko nga maintindihan kung bakit kasi tinawag pang mababa at mataas. Wala nang ganun Opo, O siguro mas malaking kapulungan at saka yung maliit. Yun naman ang talaga kasi maliit ang Senado. Ang Kamara kasi ay binubuo ng mahigit na 300 mambabatas. Yung Senado naman ay binubuo lang ng 42. So ang dapat na katawagan dyan ay malawak na kapulungan at makitid na kapulungan. Siguro ganun. Hindi naman yung mga hindi importante ang kanilang minamadali katulad nung pag-aamyenda ng ating administrative code. Akalain mo sa bilis nila na third reading nila yon, ang layo lamang nila ay buhayin nila yung mga yung prangkisa ng mga subsidiaries ng ABS-CBN. Nako po. 3 subsidiaries yung hindi nabigyan ng prangkisa dahil nag-lapse, hindi naman natukoy sapagkat nakatuon ang paningin lahat ay sa mother franchise ng ABS-CBN, pero may 3 subsidiaries yun. Opo. Ito yung ABS-CBN Convergence na kung tawagin noon ay multi-telephony, at pagkatapos merong Sky Cable Corporation at saka yung Amcara Broadcasting Corporation, 3 subsidiaries. Opo. Na nakabinbin ang kanilang prangkisa dahil hindi pa talaga nabigyan ng karampatang pagdinig. Ang ginawa ng Senado sa pamamagitan ng 2 dilawan ay minadali nila ito at isip-isipin mo hindi naman dapat magsimula sa kanila yung panukalang batas tungkol sa prangkisa. Sila mismo ang nagmadali. Dito mo makikita, nagmamadali sila doon sa mga bagay na gustong-gusto nila na pantulong sa kanilang mga padrino. Pero kapag ang isang batas ay para sa mamamayan, ang hindi ko maintindihan kung bakit ayaw nilang balikatin.
Nako. Yan ang aking frustrations dyan eh. Oho. Kaya pala ako ngayon ko lang nare-realize ng gusto, kaya pala may mga senador na kapag tumakbo sa lokal na pamahalaan, yung mga district halimbawa, hindi nananalo no? Kapag ka nasa national, sapagkat siguro pangalan lang ang naging puhunan, nakilala sa buong bansa, doon sila pumapasok kung Kaya ayaw nila yung federalism kasi doon sa federalism, ayun, sa minumungkahi nila ang mga senador ay sa region na lamang kukuhanin. Oo, kung wala kang Kapag baluarte. region kumandidato, halimbawa, yung isang popular na mayor, tatalunin niya yung Isang senador, totoo kayo. Oho. Ano na mangyayari dyan? Oho. Kasi nga, sa kawalan ng impormasyon tungkol sa kanilang ginagawa, ang bungakala ng marami nating kababayan ay nakadisplay lang ang pangalan nila ron. At ang akala nila, ang mga batas na ginagawa namin ay ang gumawa ay Senado. Palaging ganun eh. Pero ang totoo niya, sa amin nagsisimula at ayaw nilang balikatin yung mas magagandang batas at importante. Ang inuuna nila ay yung mga makapagbibigay ng magandang suporta sa interes ng kanilang mga padrino. Nako, kaya pala naupuan itong Department of Disaster Resilience na ang makikinabang sana buong bansa, buong Pilipinas, napalusutan pa nung sinasabi nyo, 2-3 prangkisa sana no, na para bagang inilihim pa sa ating mga kababayan, Kong. Isip-isipin mo, itong Department of Disaster Resilience, ito yung kailangan natin para makapaghanda tayo long-term resiliency plan at para magkaroon ng coordination ang lahat ng mga hensya na ngayon ay nakatutok sa mga kalamidad sapagkat watak-watak ang mga polisiya, watak-watak ang mekanismo, hindi nagkakasundo yung kanilang mga patakaran. Kaya kapag tumama ang bagyo na malakas katulad ng Odette na nangyari kamakailan, nakita mo ang resulta, gano'n na lang. Kahit ano pang gawin ng Pangulo ng ating bansa, kapag gano'n ang mga proseso, sapagkat hindi nakalatag ang mga batas na kailangan gamitin niya para sa gano'n ay madalian niyang may patupad ang pagtulong sa ating mamamayan, mahihirapan ang Executive Department. Ngayon, ito'y napaka-importante. Ang tanong natin, bakit kinakailangan sayangin ang napakaraming pagkakataon at iukol nila sa mga walang kakwenta-kwentang mga batas katulad ng pagpapalawig ng mga namatay na prangkisa ng mga subsidiary ng ABS-CBN? Bakit doon sila nakatutok? Paano? Ito ay isa sa kanilang mga padrino. Kaya lamang sila nananalo dahil nga sa mga padrino na yan. Hindi nalalaman ng taong bayan na hindi naman sila pinaglilingkuran kung hindi yung mga padrino, mga oligarchs na yan. Kaya masasabi ko, ikumpara mo yung Department of Disaster Resilience at saka yung pagmamadali nila para ngayon ay bigyan ng panibagong prangkisa ang subsidiary ng ABS-CBN. Bakit yun ang kanilang minadali? Nakaabot pala ng, tama Kong, narinig ko sa inyo, nakaabot ng third reading yun, samantalang itong Department of Disaster, hindi ata nakapasok sa first reading man lamang? Wala nga. Yung Department of Disaster Resilience, hindi man lang na second reading, kahit na ganun ka-importante. Nako po. Yung walang kakwenta-kwentang batas na gusto nilang madaliin sapagkat makapagbibigay ng panibagong prangkisa sa mga subsidiaries ng ABS-CBN, ang kanilang minadali kahit hindi yun ang kanilang pangunahing tungkulin. Na third reading kaagad doon sa komite ng isa pang dilawan. Nako. Ang nagsulong ng bill na yan ay dilawan. At ang chairman ng komite na nagpalusot sa third reading ay senador na dilawan. Kumpara mo ngayon sa Disaster Resilience Department na gusto nating mailatag kagad, bakit hindi man lang nakuha ang second reading? Nga, no? Nakaka-frustrate nga yung bagay na yan, Kong. Ngayon lang namin nalaman yan, Kong. Kailangan pa ba yung pabalik-balik na yan? Babalik na naman hindi ba, Jen? Tama po. Ngayon ho pala, Kong, mukhang ang balita natin, ang ibang mga nagsisenador sapagkat nasa itaas, mukhang hindi man lang nakita ang pagtulong sa mga naapektuhan ng Odette. Ang ibang araw po mukhang nasa abroad na kasi ang ipinagmamayabang nila, bayaan mo sila magtrabaho, nasa taas naman ako ng survey. Yun ho ang mga chismis, Kong. Hindi chismis yun yan. Yun ang totoong nangyari. Totoo po ba? Isa man sa kanila kung anong itulong nila sa Odette.
hindi tayo nagmamagaling diyan, pero sa malit na kakayanan nung ating sagip party list diyan, sinabi ko na sa iyo nung isang araw, Opo. nakauna na kaming nakapagbigay sa Surigao at sa Palawan at nakahanda na rin yung pagtulong namin sa isang munisipyo sa Bohol. Nagkaroon lang ng problema dahil hindi namin makontak yung aming coordinator doon at saka yung gagamiting gasolina diyan, talagang wala nang mahanap. Baka hindi na makabalik yung truck sapagkat ito'y malaking truck. Ito'y 32-foot container van. Opo, mga 40-footer siguro. Kami, kahit na ganito lamang, hindi ko na sana sasabihin ito dyan kung hindi lang natin kinukumpara sa kanilang gawain. Pero isa man sa kanila, sabihin mo sa akin kung itong mga senador na to na talaga namang nagpapakadalubhasa sa pagdinig ng itong kamakailan lang, naayon lang itigil ang kanilang pagdinig sapagkat yun lang naman ang nalalaman nilang gawin. Itanong mo sa kanila. Meron siguro pero gagamitin nila Philippine National Red Cross. Hindi po yun ang pantulong ng isang senador. Oho. Kasi dati na naman tumutulong yung Red Cross Kong, di ba? Sapagkat marami naman tumutulong din sa Red Cross. Tama Hindi po, naman ito pwedeng sabing kredito nila yun.